Ngayong gabi, ang GSIS hindi lamang sinisiguro ang kinabukasan ng mga kawani sa pamahalaan, pati buhay, bahay at ari-arian pinoprotektahan. Paano? Alamin sa GSIS Members Are. Magandang gabi po sa may 1.7 million members and pensioners ng GSIS. Ako po ang inyong lingkod, Marge Horillo. At ako naman po si Bo Sanchez. Para sa mas pinaganda, mas pinagibayo, At mas interactive na GSIS Members Hour. Kilalang-kilala po ang GSIS bilang isang pension fund na nangangalaga ng kinabukasan ng mga empleyado sa pampublikong sektor. Siyempre, habang active sila, GSIS ang nangangalaga sa sa welfare nila, Yes. no? Pero hindi lang hanggang active Yes, that's status, right, no? oo. Dahil pag nag-retire sila, GSIS pa din yung tatakbuhan nila para sa kanilang mga retirement and pension benefit. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, isa rin ang GSI sa pinakamalaking insurer ng ating bansa. Ang ibig pong sabihin nito, may aspeto ang GSIS na nagbibigay proteksyon sa mga pangangailangan ng isang individual o institusyon at sa kanyang mga ari-arian. Okay, no? Ngayon, interested ako sa topic natin kasi pag sinabing GSIS, panay pension fund. Pero alam nyo ba na ang GSIS, mga mahal naming miyembro and pensioner, ay parang isang insurance company. Ang ibig sabihin, may mga serbisyo na nagbibigay seguridad sa buhay, hindi lang sa buhay, no? Bahay at ari-arian, laban sa sunog, aksidente, at iba pang di inaasahang pangyayari. Yes, and bukod sa lawak ng proteksyon na naibibigay, na-offer din ng GSI ang pinakamababang premium. Correct. Premiums ng ating mga insurance na naka-tailor fit pa sa mga pangangailangan ng bawat individual na nagpapa-insure. Correct. Pero bago po natin puntahan yan at pumunta tayo sa isang masingsinang discussion tungkol sa topic natin ngayong gabi, panoorin po muna natin ang mga latest na measure, no, na in-undertake ng ating pamunuan para pa makapagbigay ng isang responsibong serbisyo. Isang makasaysayang dialogo ang naganap sa Cagayan de Oro noong Abril 11 nang nakipagpanayam ang pamunuan ng GSIS sa mga unyon ng pampublikong sektor sa Hilagang Mindanao. Sa pangunguna ni na Board Trustees Karina Constantino David at Mario Aguha, kasama ni Attorney Junicio Ebdani Jr., ang Vice President ng Visayas Mindanao Operations, nangako silang mas mapapabuti ang serbisyo ng State Pension Fund bago matapos ang taon, lalo na sa aspeto ng pagsasaayos ng mga records ng mga miyembro. Matatandang nagkaroon ng computer crash ang institusyon noong 2008 at 2009 na nagdulot ng malaking problema sa database ng mga transaksyon. Bagamat nama na lamang ng kasalukuyang liderato ang suliraning technical na ito, siniguro ni Trustee David ang pagsasagawa ng mga reforma. Kapag naayos na ang sistema, mapapadala na ng kopya ng Statement of Accounts ang bawat membro kung saan nakalahad kung magkano ang kanilang mga utang, bayad at iba pang mahahalagang impormasyon at marireconcile din ang records. Sa banda naman ng mga public sector unions, nagmungkahi ang pinuno ng mga panukalang maaaring makasagot ng mas epektibo sa pangangailangan ng mga stakeholders. Binigyan diin ni Trustee Aguha ang kagandahan ng ganitong bukas na komunikasyon di lamang para palakasin ang papel ng pampublikong sektor, kundi pati na rin para sa mas maging sensitibo at transparent ng GSIS bilang isang social service institution. Tagumpay ang ikatlong pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng People's Television Network Incorporated at GSIS kahapon upang maiangat ang pagsuspende ng loan privileges ng may 400 empleyado ng state television. Ang PTV ay kinatawan ni Undersecretary George Elianco ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, habang si President and General Manager Robert Vergara naman ang pumirma para sa GSIS. 2 taong suspendido ang PTV dahil sa pagpalya ng bayad ng prima at utang ng dating pamunuan ng network na umabot sa 36 million pesos. Sa ilalim ng ikatlong MOA,
20% ng interes sa kabuuan ng utang ang nabawas at obligadong magbayad ang PTV ng mahigit 650,000 pesos kada buwan upang tuluyang makuha ng mga kawani ang kanilang mga benepisyo mula sa pension fund. Natunghayan niyo po ang mga detalye ng mga pinakamaiinit na balita mula sa GSIS. Naku, kaya gusto ko lang isingit, talagang hinabaan nila yung segment na yon. So, congratulations to the management of PTV, People's Television Network Incorporated, for that MOA signing. Finally, natuloy na po. At masayang-masaya po yung crew namin ngayong gabi. Ayan, kaya ang ganda po namin ngayon. Ang ganda ng ilaw namin. Okay? So, balik po tayo sa ating topic. Kung meron po kayong mga sasakyan, tahanan, at mahalagang ari-arian na gusto ninyong ipasiguro o i-insure, ito po ang episode para sa inyo. Dahil ngayong gabi, pag-uusapan natin ang general insurance aspect ng GSIS sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Huwag po kayong aalis. GSIS Members Hour is back at pagtutuunan po natin ng pansin ngayong gabi ang iba't ibang insurance products ng GSIS na available hindi lamang sa mga kawani ng gobyerno, kundi 10 ng kanilang mga kamag-anakan. Oo, tama ka dyan, Bo. Siyempre, lahat tayo gusto natin kampante. Kumbaga, meron tayong peace of mind, na kahit anong mangyari dun sa ating mga importanteng pinundar na property ay ligtas dahil naka-insure o nakasiguro. So, to give us a clear idea kung ano-ano ang sakop ng general insurance, narito po ang isang maikling sulyap ng ating talakayan mamaya. Sunog, aksidente, sakuna. Ito ang mga pangyayaring dumarating ng di inaasahan. At madalas, malaki ang nagiging kawalan. Ubos ang ari-arian, simot ang pinag-ipunan, at pati buhay, nawawala pa kung minsan. Bukod sa sakit sa kalooban, napakatagal ding makaahon sa ganitong mga dagok. Kaya naman alay ng GSIS ang G-Care Plans. Dito protektado ang sariling seguridad sa MyShield. Ang tahanan, napapahalagahan sa Home Shield. At sasakyan, napoprotektahan sa Auto Shield. Sa pamagitan ng mga insurance policies na ito, mas madaling makakaagpa sa panahon ng trahedya. Dahil kahit sa oras ng matinding pangangailangan, ang GSIS tunay na maaasahan. Isa-isahin po natin ang iba't ibang insurance products na ino-offer ng GSIS. At sa pamamagitan ng ating guest ngayong gabi, ipapakita natin kung bakit ito ang best option kumpara sa ibang insurance companies. Okay, so please welcome to the show ang ating gwapong-gwapo. Ayan, very dashing, debonair. Marketing Account Officer. Walang iba kundi si Mr. Marco Antonio. Good evening, Marco. No, itong maiden guesting po ni Marco, pero hindi halata na nininervyos siya. Kulang-kulang dating niya. Welcome to the show. Well, thank you very much, the Marge and Mambo Sanchez. And first of all, I would like to congratulate also PTV4. Ayan. Dahil sa MOA oo. signing, no? Oo. Timing, maganda ang ilaw nga. Oo, It's my first maganda. guesting here. Oo, Tama yan. yan. Tiniming para sa'yo. Okay. O, di sige. Yes, Marco. Okay. Ano ang GI or ang General Insurance? Well, general insurance, no? Meron tayong tinatawag din kasing life insurance. Pero general insurance, ito yung mga insurance na hindi na-categorize, no, under life insurance. Non-life. Non-life, no? So, sa Estados Unidos, tinatawag ito na casualty and property insurance. No? Sa Europe, non-life, no? Pero basically, ito yung mga insurance na nagko-cover ng mga properties. Okay. No? So, kaya nga tinatawag na non-life. So, kailan ba tayo nagkaroon ng non-life? When did we begin insuring, or GSIS begin insuring non-life property or the non-life coverage? Maganda yan, ano? Dahil babalik tayo sa history, no? Oo. After the war, Second World War, no? Syempre, devastated ang Pilipinas. At marami tayong properties na nire-rebuild, no? After the war, in the early 50s, no? At yung ating mga properties noon, no? Wala pang non-life insurance companies during that time that can really absorb or parang hawakan yung ating government properties, which that time ang bulk is around
4 billion pesos. But during Wow. that time, napakalaki na nun. 1950s to? 1950s, no? So, Laki nun. it pushed the government na magpasa ng batas na kung saan ay ibibigay sa isang institusyon ang hahawak ng insurance para sa mga properties ng government. Dahil Okay. sira-sira nga tayo after the war, tapos exposed pa tayo sa napakalaking danger pagka walang insurance. No? So, dyan na ipasa yung Republic Act 656 noong 1951. Otherwise known as the Property Insurance Law. No? Then later on, it was amended by a Presidential Decree noong 1973, Presidential Decree 245, no, na binigyan pa ng mas malaking saklaw itong Property Insurance Law at ito ay naibigay sa GSIS. And GSIS was given the authority, the power to insure all government properties. Okay. oo. Marco, maitanong ko lang, malakas ang kompetisyon ngayon sa insurance companies. Paano nakakaangat ang GSIS sa aspetong ito? Well, magandang tanong yan. Oo, or kaya follow through, what makes it different tayo? Anong kaibahan natin dun sa mga private insurance companies? Well, meron tayong advantage dyan. No? Dahil dito sa GSIS, siguro masakit man marinig ng ating mga counterparts sa private sector, wala tayong binabayaran dito na documentary stamp tax, wala tayong local government tax na binabayaran. Kanya lumalabas na ang ating premium sa non-life insurance ay mas mababa ng malaki as compared to the private sectors. At the same time, since we cater to government agencies, medyo captured natin yung market because we are backed by different laws that allows us to cover itong mga government properties. Kumbaga, tama ba? Meron tayong sovereign guarantee. Yes. Okay. So talagang sila parang nakasandal sa pader. Yes. Pag kumuha sila magpa-insure sila sa Yes. sa GSIS. So para naman sa mga miyembro, Marco, anong ibig sabihin nitong pagpapasiguro nung kanilang mga property sa GSIS bukod sa so anong advantage sa kanila? Sinabi mo before bukod dun sa sobrang baba ng natin, yung premium. Premium. Oo. So meron pa bang ibang advantage for them? Meron pa. Oo. Since siyempre dahil we are a social insurance agency, we cater to our government agencies and government employees, it is advantageous sa kanila to just go in one agency to handle all their insurances, di ba? Pag nandito sila, asikasuhin nila yung kanilang regular insurance, yung ating mga LP policies, pwede nila asikasuhin nila yung kanilang housing products, no? At the same time, yung other requirements ng kanilang buhay, such as yung ating mga motor vehicle insurance, yung ating personal accident insurance, and the fire insurance na kanilang mga bahay, pwede na nilang asikasuhin dito lang, in one building. Correct. Diba? Convenient, Convenient para sa kanila. Right. Mark, hindi kasi lahat ng tao conscious sa pag-i-insure. Gaano ba kahalaga ang magpa-insure para sa isang individual o para sa ating mga miyembro? Nako, napakahalaga niyan. Sabi ko, whether it be non-life insurance or life insurance, mahalaga lahat yan. Sinasabi ko nga when we go out and lecture to other government agencies, who among you here have a car? Lahat sila, marami nagataas, no? At ang dami nila nagsasabi, meron silang spare tire. Di ba? Yan ang simpleng example. Meron silang spare tire. Sabi ko, bakit kayo meron spare tire? Kasi baka sakali, baka mamaya masiraan ako ma-flat ako At least meron akong gulong. In the same way, ganun po kahalaga ang insurance para sa ating mga miyembro. Na hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ayaw natin, pero sinasabi ko ayaw natin, pero pwedeng mangyari. Correct. Diba? So, Actually, kailangan nakahanda tayo sa mga ganon. Oo. So, ang binibili talaga natin is peace of mind. That's right. Yes. Oo. So, sige. So, ano ba yung mga produkto ng general insurance? Okay. Marami tayong produkto, especially na nagkikater nga rin tayo sa mga different government agencies. Meron tayong iba't ibang klaseng line na tinatawag, which is one is fire insurance, meron din tayong motor vehicle insurance. For other equipments ng government, meron tayong mga floater insurance, meron tayong engineering insurance, even yung ating mga marine vessel, meron tayong mga marine hull insurance, marine cargo, aviation. Even the Malaki power ang scope. sector, Yes, diba? Marami tayong insurance coverage para sa mga yan. Ano naman, Mark, yung umaakta para sa mga individual na members natin? Ayun, Okay. oo. Maganda yan. Sa mga individual members natin,
meron tayong tinatawag na optional non-life insurance ng GSIS. Ano yung mga optional non-life insurance na yan? Andyan yung personal accident insurance. No? In-insure natin yung ating mga miyembro, yung mga miyembro din ng pamilya nila, no? From any accident. No? Meron din tayong tinatawag na motor vehicle insurance para naman doon sa kanilang mga sasakyan. At meron tayong fire insurance para sa kanilang mga tahanan. Okay, sige. So, kung hindi ka GSIS member, pwede ka ba mag-avail? Well, pwede siguro ako dahil alam ko meron akong kamag-anak Hindi dahil special treatment yun, hindi, no? hindi, dahil may Special kamag-anak case, ako. ha? Alam So, mo, so maganda. Yes. Oo. Anong level naman ng affinity ang pwede? Lahat ba ng relatives mo mako-cover? Okay. Siguro later on magkakaroon tayo ng amendment dyan. Pero right now, meron tayong mga set of rules regarding that. No? Yung ating GSI active member, pwede silang bumili pa ng isa pang insurance para sa kanilang sarili o para sa kanilang property. Ganon din naman yung kanilang kapatid, kanilang magulang, o kanilang mga anak. Pero kung ikaw naman ay retiree na, retiree or pensioner, diba? Pwede pa rin. Yung ating mga young ones na tinatawag, pwede rin naman yung kanilang kapatid. Pwede. Ipa-insure yung property ng kanilang kapatid. So medyo nag-i-stretch na tayo. Okay. Yes, so, Nagda-diversify, Oo. ano? Yan naman ay ginagawa ng ating system ng GSIS, no? To extend help, no? Hindi lang talaga para dun sa mga active members na nasa serbisyo pa. Ito ini-stretch natin even to their loved ones. Yes. It's a form Minsan of kasi a it's also yung active member na nagsho-shoulder ng insurance Yes. expense. Kaya siguro yun ang rationale kung ba't natin Actually, sinasabi nga namin sa Sinama, PA, sa personal accident, sabi namin, how much ba ang kaya mong ibigay sa isang relative mo o sa pamangkin mo o sa kapatid mo pagka siya inaksidente? Ako sabi ko, mas maganda, bigyan mo na siya ng personal accident insurance. Yun ang pinakamagandang regalo. Siyempre, Oo, sa 1,640 pesos lang. Kada buwan. Ay, sige. For a year. For for a one year. year. Oo, for 1 So, year. sige, puntahan natin yun. So, ano ba, magkano? Kasi sinabi natin kanina, sinabi mo na mababang Lowest premium ang natin, ano? Yun ang isang bentahe. Dahil dito ka, kung sa GSIS ka magpapasiguro. So, on average, magkano yung premium na ibinabayad ng isang mag-a-avail? Okay. Sa personal accident nga, as I've said, no, 640 pesos. Ako sinasabi ko kaagad dun sa 1 million Kasi kukuha ka ng mababa pag na-aksidente ka, ubus ka agad yun Di ba? So might as well get that 1 million for 640 pesos in 1 year. 1 year na siya. 1 year, you divide that by ano lang ba naman yung 365. 640? Parang no? bumili ka lang ng Oo, di ba? Isang meal lang yun ng Oo. Yeah, may isang kasama ka, kumain ka lang sa no? mga Kumain ka lang fine sa labas. dining dyan, Oo, tapos na yun. yes, good for 1 year na siya. Oo. Magkano naman up to how much sila pwedeng magpa-cover? Nagko-cover tayo from 50,000 up to 5 million. 5 million. No? 5 million. Maliit lang din ang premium. No? Imagine for 1 year. Na-mention mo na rin lang yung premium nito, Marco. Paano ang extent ng coverage nitong personal accident na nag-uusapan natin? Maraming benepisyo dyan. Maraming benepisyo na papaloob sa isang policy niya. Una, covered ka ng principal sum. Depende kung magkano yung iyong kinuha. 1 million up to 5 million, as I've said. No? Then, you are also covered by this medical reimbursement. Na, this is per accident. Pag 500,000 and up ang total sum insured na kinuha mo, meron kang 50,000 medical reimbursement per accident. No? Bawa, ayaw natin, na-aksidente ka ng January, then by mid-May, na-aksidente ka ulit. That's another 50,000. Diba? Okay. O sige, so on that note, break muna tayo, Marco, no? Naku, pinag-uusapan, napaka-interesting po ng ating topic ngayong gabi. Pinag-uusapan po natin yung non-life insurance na ino-offer ng Government Service Insurance System. Hindi po ito compulsory, no? You need to apply for it. So, iba't ibang klase po ang covered ng ating non-life insurance. Merong personal, merong fire, may motor, may property. So, lahat po yan, nag-uumpisa pa lang po tayo at kasama po nating nagpapaliwanag hinggil sa topic na to, ang walang iba kundi si Mr. Marco Antonio. Magbabalik po ang GSIS Members Hour. Kami po ni Bo. Don't go away.